Magandang araw mga kabayan. Update lang sa lahat ng nag-order kahapon. Eto na siya, naka-ready na lahat. 5 habak de lana, ito yun. Eto yung habak de lana San Benito. Magkakasama yung habak, lana, San Benito. Then, meron din tayong habak. Alam nyo naman kung anong bisa ng habak pang laban yan. Meron tong mga sekretong sangkap. Kasi ito yung gabay medalyon. Yung meron mo siya sa loob. Itong dalawa. Nandito rin, may umorder din ng lana natin. Naka-ready na siya. Saka available na din itong libreta. Sa libreta natin mga kabayan, meron tong bond paper na kasama sa loob. Merong orasyon na haek. Haek yun yung gagamitin yung orasyon para magbuhay ng tangan, medalyon, anting-anting. Then meron din siyang poder, yung ilalagay mo sa katawan mo, pang protection, orasyon yun. Then meron din siyang pang pondo sa iyong sarili. Kaya siya nasa bond paper, kasi libreta to, personal mo siyang gamit, ikaw yung magsusulat dito sa libreta. Ikaw lang yung pwedeng magsulat kasi pagmamayari mo yan. Ngayon, iaano ko muna to. Hisindihan ko tong gabay medalyon sa i-cleanse natin gamit ng candle. Sa lahat ng gusto umabol, pwede pa kasi mag-shipping kami bukas. Yun lang. Maraming salamat mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kitong. Taong 1962. Palawan. Sa munting bayan ng Borlan, tahimik at masayang namumuhay ang pamilya ni Kitong. Nang mga panong ito, unti-unti niyang natatanggap ang pagkawala ni Tatay Benji. Magdadalawang buwan na ang nakakalipas mula nang mamaalam ang matanda. Wala itong ibang naiwan maliban sa isang medalyon na hugis susi, malawak na lupain na pinamana kay Kitong. Sa 10 nitong anak, tanging si Kitong lang ang nanatili sa poder kahit may sarili na itong pamilya. Hindi man lang lumabas sa pag-iisip ng anak na iwan ang ama. Ipinamana rin ng matanda kay Kitong ang lahat ng pagmamay-ari nito, isang araw bago malagutan ang hininga. Malakas na antingero si Tatay Benji ng kabataan. Marami-rami ding nilalang ang pinahirapan at binawian nito ng buhay. Kaakibat nito, madalas siyang may nakakaaway dahil mabilis uminit ang ulo. Lalong-lalo na kapag alam niya na nasa panig ng kaliwa ang kinakausap. Ang bahay ni Kitong ay nasa gitnang bahagi ng baryo. Kasama ang may bahay na si Rofa at ang 2 anak na si Bonjo at Kulas. Ang hanap buhay naman nila ay pagsasaka. Medyo may kalayuan man ang lupaing naiwan ni Tatay Benji. Wala namang magagawa si Kitong kung hindi ang tumungo sa lupain. Gayong dito nakasalalay ang makakain ng buong pamilya. Tanging pagsasaka lang din ang alam na hanap buhay ni Kitong. Paminsan maaga itong umaalis sa tahanan upang mananggot ng niyog. Ang panunuba ang pangunahing pinagkakakitaan. Dito rin kumukuha si Kitong ng pambaon ng mga anak. Isang hapon araw ng Biyernes. Medyo maulan ang panahon. Minabuting dumaan ni Kitong sa tabi ng ilog upang mas madaling makarating sa paaralan. Tuwing hapon kasi, bago ito umuwi ng tahanan, sinasadya muna nitong dumaan sa paaralan upang sunduin ang mga anak. Isang bukid din ang pagitan ng tahanan at ng paaralan. Kasalukuyang binabagtas ni Kitong ang tabing ilog. Ngunit habang nasa daan, bigla itong natigilan ng bumuhos ang malakas na ulan. Kagad siyang sumilong sa isang malaking puno. Ayon kay Kitong, meron itong makapal na dahon. Subalit hindi niya mawari kung anong klaseng puno ang nasilungan. Nakakapagtakang walang tumutulo kahit nakapirasong tubig ulan. Habang namamangha sa punong nasilungan, bigla namang naagaw ang atensyon ni Kitong nang bagyang tumigil ang pag-agos ng ilog
kahit na patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan. Habang namamangha sa mga kaganapan, bigla namang naagaw ang atensyon sa pag-init ng suot na medalyon. Walang pagdadalawang isip niya itong tinanggal sa damit. Bahagya niyang tinignan ng medalyon hanggang sa makarinig siya ng tunog ng isang kabayo. Nagulantang siya nang mapansin na isang tikbalang ang tinitignan. Ilang sandali siyang nakatitig sa nilalang hanggang sa magtakbuhan ang mga ito nang unti-unting tumigil ang ulan. Bumalik din ang pag-agos ng ilog. Hindi naman napansin ni Kitong na palubog na ang araw, kung kaya't nagmadali ito sa paglalakad bitbit ang salod sa puno ng tuba. Ilang sandali pa, agad niyang narating ang paaralan ng mga anak. Subalit hindi niya makita sa tagpuan ang mga ito. Kagad nagpa siyang umuwi si Kitong dahil maaaring hindi nakapag-antay ang mga bata at nauna nang umuwi. Nang makarating sa tahanan, napanatag ang loob ni Kitong matapos salubungin ng dalawang bata. Tay, bakit kakauwi mo lang? Kanina ka pa inaantay ni nanay eh. Wika ni Bonjo. Pasensya na anak, inabutan ako ng ulan sa daan eh. Tugon ni Kitong. Umulan ba sa bukid? Alasya, punasan mo nga ng tuyong damit ang ulo mo at saka asikasuhin ng mga tuba. Wika ng kanyang asawa na si Rofa. Oo mahal, malakas ang ulan sa bukid. Sa ilog na nga ako dumaan para mas mapadali yung pag-uwi ko. Kaso bumuhos naman ang husto. Pansin ko din yung tuyong mga dahon sa labas ah. Hindi ba umulan dito? Tanong ni Kitong. Hindi naman. Buong araw ngang mainit eh. Tugon ni Rofa. Labis namang nagtaka si Kitong dahil sa lakas ng ulan na sumalubong sa daan. Bakit hindi ito umabot hanggang baryo? Muli ding nanumbalik kay Kitong ang mga nakita sa ilog. Naisip niya na marahil may kinalaman dito ang nakitang tikbalang. Hindi niya rin ito ibinahagi kay Rofa sa kadahilanang ayaw niya itong mag-alala. Nilinis niya ang dalang tuba nang magawa itong mapasa ng mag-ina sa bayan upang maibenta. Pagkatapos kumain ng hapunan, kagad pumasok sa silid si Kitong upang magpahinga. Sa kanyang pagtulog, ay ang pagbisita naman ni Tatay Benji sa panaginip. Nagpakita ito sa isang batis habang suot ang isang makapal na baluti. May hawak na espada, medalyon na katulad na ibinigay kay Kitong. Anak, makinig ka. Mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Naway magawa mong pangibabawa ng iyong emosyon. Huwag mo kong alalahanin dahil masaya na ako naninilbihan sa amang may likha. Wika ni Tatay Benji. Matapos itong masambit ni Tatay Benji, mas minabuti nitong sabihin kay Kitong ang 5 buhay na salita na siyang susi upang manumbalik ang dating lakas ng medalyon. Dagdag pa ni Tatay Benji, tuwing unang Biyernes ng bawat buwan lamang ito maaaring sambitin at iihip sa medalyon. Kinabukasan, tulad ng nakagawian, maaga pang nagising si Kitong upang tumungo sa bukid. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga, ngunit tapos na ang pagkakape ni Kitong. Nakahanda na ang sanggot at salog. Habang nasa daanan, pansin ni Kitong ang iilang mga taong may bitbit na sako. Hindi naman bababa sa 5 ang bilang ng mga ito. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon, ang sako nitong dala ay may tumutulong dugo. Kitang-kita rin ang mga humpak nitong muka. Nakapaako maglakad
at napakabaho ng mga amoy. Nung una, inisip ni Kitong marahil patay na hayop lang ang dala. Subalit nakumpirma niya na nanggagaling ang amoy sa mga taong nakasalubong dahil lalong naging mabaho ang amoy paglapit sa kanyang kinakatayuan. Ramdam ni Kitong ang muling pag-init ng suot na medalyon, kasabay ng pagtataka dahil hindi siya nakikita ng mga taong nasasalubong. Halos tumagal ng ilang minuto bago tuluyang nakalayo ang mga ito. Pagdating naman sa bukid, inakyat ni Kitong ang unang niyog. Labis ang gaan ng katawan ni Kitong, kaya't hindi na ito nagpahinga at patuloy na lang sa pagtatrabaho. Nung una, inisip ni Kitong na marahil maganda lamang ang tiyempo ng katawan. Subalit matapos sanggutan ang lahat ng niyog, hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagod. Dito niya naalala ang suot na medalyon. Buong maghapon nang nagtatrabaho si Kitong sa bukid. Halos ubusin na nito ang sanga ng mga puno dahil sa plano niyang pag-uling. Pagdating naman ng 3:00, sinimulan ng tahaki ni Kitong ang daan pauwi. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang dumaan sa paanan ng kabundukan dahil mataas pa naman ang sikat ng araw. Habang binabagtas ang daan, bigla namang nasipat ang grupo ng mga kalalakihan na pasalubong sa daan. May dala itong itak at flashlight na debaterya. Mahahalata sa mga mukha nito ang pagod at pagmamadali. Hindi naman nagtagal, nakilala niya ang mga ito. "Oh, paring Marsing, saan ang tungo niyo?" Tanong ni Kitong. Pre, kahapon pa nawawala ang anak ko eh. Ganon din sina Marbel at Rene, yung dalawang anak ni paring Rodel. Ang sabi sa bayan, merong nakakita na sumama daw ang mga bata sa isang matanda. Hindi naman nagduda yung mga kabaryo natin kasi normal lang naman yung itsura eh. May nakapagsabi na dito sa direksyon to, dito huling nakita sila. Wika ni Marsing. Ganun ba? O sige pare, mauna na ako ha. Sana makita niyo kung sino man yung matandang yun. Tugon ni Kitong. Nagmadali nang maglakad si Kitong matapos malaman ang mga nangyari. Dahil ang mga batang hinahanap ng mga ito ay kamag-aral ng anak. Nang makarating sa tahanan, masaya itong sinalubong ng kanyang mag-ina. "Bunjo, Kulas, hali nga kayo. Alam niyo bang may nawawalang mga bata?" Tanong ni Kitong. "Oo nga mahal eh. Galing dito yung tatay ni Maribel at Rene. Kahapon pa daw sila nawawala." Tugon ni Rofa. "Yun nga eh. Nakasalubong ko sila. Kasama ang iilang mga tanod. Mga anak, may alam ba kayo tungkol dyan?" Tanong ni Kitong. "Kasabay po namin silang lumabas ng paaralan eh. Bale, 5 po kami naghihintay ng sundo kahapon. Tapos dumating yung matanda na lola po ata nila." Tugon ni Kulas. "Paano mo naman nasabing lola nila yon? Kilala mo ba kung sino ang lola ni Rene?" Tanong ni Kitong. "Hindi tay. Kasi mabilis silang sumama eh. Tapos hinawakan nila yung kamay ng matanda. Kaya akala ko po lola nila yon. Tapos yung anak din ni Mang Marsing, nakisabay kasi magdidilim na daw po eh. Niyaya pa nga kaming sumama sa kanila kaso nakita naman ni kuya si nanay na papalapit. Tapos bigla na lang pong umalis yung matanda." Wika ni Kulas. Halos manlambot ang tuhod ni Kitong sa mga narinig. Mabuti na lamang ay dumating ang kanyang asawa. Matapos ang pag-uusap, pumasok naman ang buong pamilya sa loob ng tahanan. Naganda na si Ropa ng makakain. Bumalik na rin sa normal ang lahat.
at tila kinalimutan ang mga nangyari. Habang abalang kumakain si Kitong, ramdam nito ang unti-unting pag-init ng medalyon. Sa pagkakataong ito, sinimulan niyang makiramdam sa buong lugar. Maya-maya pa, bigla namang tumunog ang kukok mula sa puno ng kawayan. Ang kukok ay isang uri ng ibon na may kulay pulang mata. Kulay pula rin ang iilang balahibo nito na may halong itim. Mukha itong lawin, ngunit alaga ito ng aswang. Hindi ito pinansin ni Kitong hanggang sa naging 3 ibon ang paikot-ikot sa tahanan. Makalipas ang ilang sandali pa, bigla naman silang tumigil sa paghuni. Habang nakaiga ay kinausap siya ni Ropa. Mahal, kinakabahan ako sa mga nagaganap ngayon ha. Mali rin yata yung syempo ng pagbubuntis ko eh. Magdadalawang buwan na tong dinadala ko. Pinapaalala ko lang sa'yo ha. Mamaya mabiktima tayo dito eh. Wika ng asawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Tugon ni Kitong. Sa paglalim ng gabi, wala namang nagparamdam. Subalit lumabas si Kitong upang magpahangin. Kahit papano, may alam si Kitong sa mga pangontra. Kaya matapos niyang paikutan ang buong tahanan, kinuha niya ang sanggot. Nag-ikot siya sa baryo sa hindi malamang dahilan. Nakalabas din ang suot na medalyon upang maging handa sa kung anuman ang maaaring mangyari. Masyado ring napasarap ang paglalakad ni Kitong. Hanggang sa marating nito ang dulong bahagi ng baryo kung saan malapit na sa kanyang bukid. Tanging buwan lang ang nagsisilbing liwanag sa daan. Bigla siyang natigilan matapos maramdaman ang pag-alinsangan ng lugar. Kasabay nito ang napakasangsang na aroma. Nagtayuan ang mga balahibo ni Kitong nang makita ang sabay-sabay na pagtuwad ng iilang mga tao sa gilid ng palayan. Kitang-kita niya dahil sa liwanag ng sikat ng buwan. Panay din ang pagsubo ng lupa ang mga nilalang. Kung lantakan nila, animoy gutom na gutom. Makintabang buong katawan na tila naligo sa langis. Wala itong mga saplot. Nakatayo ang mga buhok. Ilang sandali pa bigla itong tumitig sa buwan. Kaya't kitang-kita ni Kitong ang pagbumuka ng mga nilalang. Muling nanumbalik sa alaala ang muka ng mga lalaking nakasalubong ng madaling araw. Ilang sandali pa, kapansin-pansin ang paglapit ng isang patpating matanda. Merong dalang sako, habang dahan-dahang tumutungo sa harap ng mga nilalang. Sa patuloy na pagmamasid ni Kitong, kitang-kita nito kung papaanong kunin ng matanda ang laman ng sako. Ulo ng bata. Ito ang kamag-aral ni Nicolas na si Rene. Ilang sandali pa ibinuka ng matanda ang malaki nitong bunganga. Tila ahas sa sobrang laki. Nagawa nitong lunukin ang ulo nang walang kahirap-hirap. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti namang nagsibukahan ang bunganga ng iilang aswang na kaninang nakatitig lang sa buwan. Bigla itong nagkumpulan sa harapan ng matanda. Dahan-dahang ibinuka ng matanda ang bunganga habang tumutulo ang itim na likido. Dali-dali naman itong sinalo ng mga aswang gamit ang kanilang bunganga. Kung titignan, animoy uhaw na uhaw ang mga ito. Sabik na sabik matikman ang likidong inilalabas ng matanda. Nang makainom ang lahat ng nilalang, isa-isang nangisay ang mga ito na animoy uod na binuhusan ng asin. Samantalang ang matanda naman nanatiling nakatayo sa harap ng mga nilalang.
Maya-maya pa, biglang naging pula ang mga nanlilisik nitong mga mata. Napunit ang mga balat. Nagpalit ng anyo bilang mga aso. Iba't ibang direksyon ang pinuntahan ng mga ito, hanggang sa ang matanda na lamang ang naiwan. Bigla itong tumuwad. Nakarinig si Kitong ng boses ng iilang tao na kasalukuyang dumadaan sa kahon ng palayan. Bigla itong napatitig sa mga daanan, bagyang kinabahan sa maaaring maganap. Subalit pagbalik niya ng tingin sa matanda, wala na ito doon sa lugar. Matyaga niyang pinagmasdan ng paligid, ngunit hindi niya na ito nasilayan. Hindi nagtagal, umuwi na si Kitong nang dahil sa takot. Sa pagtahak ng daan pabalik sa tahanan, napabunot siya ng sanggot matapos makita ang malaking itim na aso sa daanan. Umiikot ito sa isang bahay. Alam ni Kitong na may masamang balak ang nilalang, kung kaya't sinadya niya itong ikutan. Unti-unting pinunta ni Kitong ang likurang bahagi nito. Nang magkaroon ng pagkakataon, bigla namang napatigil sa paglalaway ang aso. Kalakip ang paghulog ng ulo nito sa lupa. Sinadya ring iwan ni Kitong ang ulo ng aswang sa gitna ng daanan upang magsilbing babala sa kalahi nito. Kinabukasan tulad ng dati, maagang umalis si Kitong sa tahanan. Sa pagkakataong iyon, sinadya niyang dumaan sa tabing ilog, kung kaya't hindi niya maiiwasan ang dumaan sa malaking puno na sinilungan nung umulan. Nang makalapit na sa puno, namangha si Kitong. Binabalot ng alitaptap ang itaas na bahagi ng puno. Subalit ang hindi niya napansin, merong nilalang ang namamahinga sa ibaba nito. Bigla namang napatigil sa paglalakad si Kitong matapos makita ang kulay puting tikbalang. Sa hindi malamang dahilan, bigla itong yumuko at nagsalita. Ikinagagala kong makita kayong muli, mahal na prinsipe. Ano? Sinong prinsipe? Ako ba yung kausap mo? Tanong ni Kitong. Ikaw nga ang kausap ko. Kung iyong mamarapatin, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ayon sa tikbalang, nararamdaman niya ang presensya ng pinuno sa kaloob-looban ni Kitong. Sa pamamagitan ng medalyong hugis susi, nagiging isa ang espiritu ni Kitong at gabay na tikbalang. Dagdag pa nito, ang medalyon ay may kakayahang magbukas ng kabilang dimensyon. Kasama din ng medalyon ang gabay na tikbalang. Ilang henerasyon nang pumapalob sa medalyon ang espiritu nito. Labis naman ang pagkamangha ni Kitong matapos marinig ang ibinahagi ng tikbalang. Kaagad itong naglaho, pumasok sa loob ng puno. Pagsapit ng tanghali, matapos magtanim ng mais, mas minabuting kumain ni Kitong sa mumunti niyang kubo. Bigla itong napatigil nang marinig ang pagtunog ng kabayo. Kaagad namang lumabas si Kitong upang tignan ang kaganapan sa labas. Kailangan mong umuwi sa inyong tahanan. Nasa paligid ng mga nilalang na nakita mo kagabi. Dahil sa mga narinig, mabilis na tinapos ni Kitong ang mga gawain sa bukid upang maagang makauwi. Mag-aalas 3 pa lang, sinimulan niyang bagtasin ang daan pabalik ng tahanan. Mas minabuti namang dumaan ni Kitong sa tabing ilog. Pagbukas ng nakatagong lagusan sa malaking puno, kagad siyang nakauwi. Matapos lumusot sa lagusan sa malawak na kawayan, malapit sa tahanan.
Nakita niya si Ropa na abala sa pagkuha ng mga sampay na mga damit. "O mahal, ang aga mo atang umuwi ngayon." Tanong ni Ropa. "Nasaan yung mga bata?" Hindi pa nakakabalik eh. Pagkatapos silang mananghalian, nagpumilit na pumunta sa bayan upang ibenta yung mga nagawa mong suka. Maaga pa naman kaya pinayagan ko. Tugon ng asawa. "O sige, pagkatapos mo dyan, isara mo ang lahat ng bintana at pintuan. Mamaya ko na ipapaliwanag. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko." Dali-daling umalis si Kitong upang sundan ang mga anak sa bayan. Medyo mahaba din ang lalakarin nito. Hindi naman ito naging hadlang kay Kitong dahil matapos niyang bumalik sa lagusang nasa kawayan. Bigla naman itong lumabas sa isang malaking puno sa gitna ng bahagi ng bayan. Ilang sandali pa, hindi naman naging madamot ang tadhana at nakita ang mga anak. Habang siya ay dahan-dahang lumalapit, pansin niya ang matandang sumusunod sa mga anak. Ito rin ang kaparehong matanda na nakita niyang kumain ng ulo ni Rene. Kaagad na pinuntahan ni Kitong ang mga anak. Nagulat ang matanda dahil hindi niya naramdaman ang presensya ni Kitong. Nang makalapit, bigla namang uminit ang ulo ni Kitong, kung kaya't dinuro niya ang matanda. "Hoy, kilala kita. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong pugutan ka ng ulo." Wika ni Kitong, sabay dura sa harapan nito. Hindi naman umimik ang matanda. Subalit kitang-kita ang galit nito dahil sa pambabastos na ginawa ni Kitong. Dali-dali silang lumayo upang umiwas sa gulo. Pagkarating sa tahanan, nagpausok si Kitong upang itaboy ang masasamang elementong umaaligid sa tahanan. Sa paglubog ng araw, matapos silang maghapunan, sinadya niya namang hasain ang sanggot. Pagsapit ng saktong 8:00, rinig niya ang pag-alulong ng mga aso. Panatag naman si Kitong na hindi makakapasok ang mga nilalang sa bakuran dahil puno ng makabuhay ang bawat bakod. Halo-halong tunog ang naririnig nila mula sa labas ng tahanan. May babaeng umiiyak, may mga tumatawa, at iba't ibang uri ng anghel. Biglang tumahimik ang paligid. Ramdam ang pag-init sa buong lugar at pagkalat ng napakabahong aroma. "Mahal, paglabas ko ng tahanan, siguraduhin mong nakasara ng maayos ang pintuan. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng bahay. Huwag kang mag-alala. Uubusin ko mga demonyong yan." Wika ni Kitong. Paglabas ito ng pintuan, nakita niya ang matanda sa labas ng tahanan. Bumubuka ang bibig nito na tila ba inaantay siya. Naglalaway. Nanlilisik ang pulang mga mata. Nakataas ang lahat ng buhok. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang isa sa aking mga kalahi. Pero walang problema. Dahil higit pa sa inaasahan ko ang magiging kapalit. Wika ng matanda. Manahimik kang demonyo ka. Dahil kagaya ng apo mo, ganon din ang sasapitin mo. Tugon ni Kitong. Susugod na sana si Kitong. Ngunit napansin niya na maraming aso ang nag-aabang sa likod ng matanda. Hanggang sa nakarinig siya ng boses. Magtiwala ka. Hindi ka mapapansin ng mga yan. Wika ng tikbalang. Kagad lumapit si Kitong. Laking gulat niya dahil hindi siya nakikita ng mga nilalang.
Mabilis niyang pinugutan ng ulo ang malalaking aso. Sinubukan pang gamitin ng mga nilalang ang kanilang pang-amoy. Ngunit hindi nila makuha ang bakas ni Kitong. Nagsipulasan ang mga ito. Ngunit patuloy lang sa paglagas ang kanilang pangkat. Nang hindi na makapagtimpi ang nilalang, mabilis itong kumilos. Nagdura ng kulay itim na likido. Tumama ito sa katawan ni Kitong na siyang nagpakita sa kanyang kinaroroonan. Umangil ang mga ito. Sabay-sabay na humarap kay Kitong. Hindi niya naman napansin ang pag-atake ng asong nasa likuran, kung kaya't nagawa siyang makagat sa likod. Nung una ay walang epekto kay Kitong. Animoy kumakagat lang ng goma ang mga aso. Subalit sa dami ng kanilang bilang, unti-unti nang nakakaramdam ng galos ang buo niyang katawan. Tuloy-tuloy sa pagkagat at pagkalmot ang malalaking aso. Ramdam ni Kitong ang hapdi sa tuwing dumadampi ang mahaba nitong kuko at pangil. Napapagod na din si Kitong hanggang sa maramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Nagtalsikan ang mga nilalang dahil sa lakas ng pagkakasipa ng gabay na tikbalang. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon si Kitong. Ibinaling niya ang atensyon doon sa matanda. Mukha na itong aso at punong-puno ng balahibo. Sinugod niya ito, subalit mabilis na nakaiwas ang nilalang. Hanggang sa may kung anong pumapasok na orasyon sa kanyang isipan, inusal niya ito doon sa medalyon. Nagtaka ang matandang aswang. Hindi na naman niya nakita si Kitong. Tatakbo pa sana ito palayo. Subalit bigla siyang natigilan. Nahiwa ang kanyang tiyan. Lumabas ang bituka. Ngayon, demonyo, dito ka na matatapos. Masyado ng maraming tawang pinarwisyo mo. Panahon na para ibalik ka sa impyernong pinanggalingan. Wika ni Kitong. Pinugutan niya ng ulo ang aswang. Paglingon niya sa gabay na tikbalang, naubos na ang iba pang nilalang. Huwag kang mag-alala, Kitong. Ako nang bahala sa mga ito. Hindi na sila makakabalik pa ng buhay. Labis ang pasasalamat ni Kitong sa naging kasanggang tikbalang. Hindi rin ito ang naging huling pagkikita ng dalawa, sapagkat patuloy na umalalay kay Kitong ang gabay, lalo na sa tuwing nagtatrabaho siya sa bukid. Mabilis na lumipas ang panahon matapos nun. Namaalam si Kitong sa edad na 58. Bigla na lamang itong hindi nagising. Nakapagtataka dahil nawala din ang medalyon nito sa liig. Ngunit ayon sa asawa, halos gabi-gabi nagpapakita sa panaginip si Kitong. Masaya kasama ang kaibigang tikbalang. Kakaibang kapayapaan ang nararamdaman ni Ropa sa tuwing nakikita ito. Hindi niya man lubos na unawaan ang buong kaganapan. Ngunit masaya ang kanyang asawa. Nagkaroon siya ng isang nagmamahal na handang protektahan ng pamilya at mga anak. Kahit pa ibuwis ang sariling buhay, mailigtas lamang ang mga mahal sa buhay. Naging alaala na lamang si Kitong sa buong pamilya. Ngunit kahit kailan, hindi nila kinalimutan ang ginawa ng tatay. Nang minsan siyang magtagumpay kontra sa mga nilalang, katulong ang gabay na tikbalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andres. Walang eksaktong taon. Puerto Galera. Mula sa Maynila, lumipat ang mag-ama na si Tatay Ricardo at Andres sa probinsya
Pagdating pa lamang nila, kagad nang nagkaroon ng kaibigan si Andres na si Pablo. 5 taon ang tanda nito sa kanya. Naging malapit ang dalawa. Madalas nasa bahay nila Andres si Pablo. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan ni Andres at Pablo. Sabay silang naglalaro sa bukid, nagbibisikleta sa paligid, nagtutulungan sa kanilang mga takdang aralin. Si Tatay Ricardo ay natutuwa sa pagkakaroon ni Andres ng mabuting kaibigan. Madalas niyang iniimbita si Pablo na maghapunan kasama nila. Sa tuwing may problema si Pablo sa kanilang tahanan, palagi siyang tinutulungan ni Tatay Ricardo at ni Andres. Sa bawat hamon at saya na kanilang nararanasan, naging parang magkapatid na ang turingan ni Andres at Pablo. Dumaan man ang mga taon, hindi natitinag ang kanilang pagkakaibigan. Palaging magkasama sa hirap at ginhawa. Mabuti na lang naging kaibigan kita, Andres, no? Kundi, mag-isa lang ako palagi kagaya dati. Wika ni Pablo sa kaibigan. Ako rin, Pablo. Mas masaya ang buhay dito sa probinsya dahil sa'yo. Palagi tayo magkasama sa lahat ng bagay, ano? Tugon ni Andres habang sila ay nasa bakuran. Salamat din kay Tatay Ricardo. Ang bait niya. Parang anak na nga yung turing niya sa akin. Wika ni Pablo. Oo nga eh. Palagi niyang sinasabi na ang kaibigan ay parang kapatid na din. Kaya kahit anong problema, malalagpasan natin yan. Muling wika ni Andres. Habang nagbibinata, mas lalong tumibay ang samahan ng magkaibigan. Dumating ang isang araw. Bigla na lamang may lumipat na isang babae sa baryo nila Andres. Ito ay si Soledad. Balingkitan ang balakang. Maamo ang muka at porselana ang kutis. Kagad na nakuha ni Soledad ang atensyon ni Andres at ng iba pang mga kalalakihan sa kanilang baryo, maliban na lamang kay Pablo. Pablo, nakita mo yung Soledad? Ang ganda, no? Hindi ko mapigilang tignan kapag dumadaan siya. Wika ni Andres habang nakaupo sa trangkahan. Oo, napapansin ko rin siya pero hinahayaan ko na lang. Marami pa tayong dapat gawin sa bukid eh. Tugon ni Pablo. Siguro nga pero hindi ko maalis sa isip ko si Soledad. Gusto ko siyang makilala ng husto eh. Wika ni Andres. Lumipas pa ang mga araw. Naging malapit sina Andres at Soledad. Palagi silang nag-uusap. Nagkakasama sa iba't ibang gawain sa baryo. Habang lalong napapalapit ang loob ni Andres kay Soledad, naging abala naman si Pablo sa kanilang mga gawain sa bukid at sa pagtulong kay Tatay Ricardo. Bagaman tila nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang pagkakaibigan, nanatiling matatag si Pablo sa pagsuporta kay Andres. Bakit ba nagagandaan kayo kay Soledad? Halos pareho lang siya ng ibang kababaihan dito sa baryo natin. Tanong ni Pablo. Anong sinasabi mong parehas? Tignan mo nga yung katawan ni Soledad. Ibang-iba sa mga kababaihan dito. Hindi ko alam kung ano ba yung tipo mo sa babae. Para kang bulag eh. Wika ni Andres. Kagad namang sumagot si Pablo. Ay nako, parehas lang. Hindi ko talaga tipo si Soledad eh. Naiinis ako sa kanya eh. Parang may iba sa babaeng yan, tol. Ewan ko kung ano ba eh. Hindi ko alam kung anong nakikita nyo kay Soledad. Wika ni Pablo. Baka naman kasi hindi ka tunay na lalaki. Kaya naiinggit ka sa ganda ni Soledad.
Pabirong wika ni Andres. Kagad niyang binatukan ng kaibigan. Ikaw, puro kakalokohan, sungal-ngaling kaya kita. Hindi kasi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Mas nais ko pa mag-asawa at magmahal ng hindi kagandahan. Basta mabuti ang kalooban. Iba yung nararamdaman ko dyan eh. Ang panlabas na anyo kumukupas. Pero ang kagandahan ng loob kailanman hindi mawawala yan. Wika ni Pablo. Nagulat sila dahil biglang pumalakpak si Tatay Ricardo. Mabuti pa tong si Pablo. Panloob ang hinahanap at hindi panlabas na nyo. Tama ang mga sinabi ng kaibigan mo, Andres. Hindi ka dapat tumitingin sa mukha lang ng isang tao. Kahit mayaman pa yan o mahirap. Tandaan mo, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa ating kapwa. Wika ni Tatay Ricardo. Napakamot na lang sa ulo si Andres. Ay naku, ano bang laban ko sa inyong dalawa? Kung sabagay may punto nga naman kayo. O mula ngayon babaguhin ko na yung pananaw ko sa buhay. Papakinggan ko kayong dalawa. Wika ni Andres. Yan, ganyan dapat. Mas mabuti kung lagi nating susuriin yung pagkatao kaysa sa panlabas na anyo. Oo, makakakuha ng atensyon natin ng kagandahan. Pero para manatili ang pagmamahal, mabuting kalooban ng kailangan. Wika ni Pablo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang pananaw ni Andres. Nagsimula siyang makipagkaibigan sa iba't ibang tao sa baryo. Hindi batay sa kanilang itsura, kung hindi sa kanilang ugali at kabutihan. Nakilala niya ang mga tao sa mas malalim na paraan. Naging mas masaya siya sa kanyang mga bagong karanasan. Matapos ang araw na yon, sinikap ni Andres na tumingin sa ibang babae, ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Isang araw habang bumibili sa tindahan, bigla namang lumapit si Soledad kay Andres. Magandang araw, Andres. Matagal na kitang napapansin na pati yung kaibigan mo si Pablo. May mga nagsasabi sa akin. May gusto ko daw sa akin. Nakakaya pero ako din eh. Wika ni Soledad. Nagulat naman si Andres. Soledad, magandang araw din sa'yo ah. Totoo may pagtingin ako sa'yo pero hindi ko kasi alam na papansinin mo ako eh. Alam mo, mas gusto ko kasing kilalanin muna yung tao eh. Kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataong makilala ka. Wika ni Andres. Naiintindihan ko, Andres. Alam mo, hindi ko rin naman gusto na magustuhan ako dahil lang sa itsura. Mas mahalaga pa rin kung ano yung nasa loob, di ba? Wika ni Soledad. Ngumiti ito sa binata. Tama ka dyan, Soledad. Kaya simula ngayon, gusto ko sanang makilala ka pa ng lubos. Hindi lang bilang isang maganda sa panlabas, kundi kung ano ba talaga yung pagkatao mo. Tugon ni Andres. Ako rin, Andres. Gusto ko ring makilala ka at ang kaibigan mong si Pablo. Magkababaryo tayong lahat. Mas mabuting magkakilala tayo ng husto. Wika ni Soledad. Simula noon, naging magkaibigan sina Andres, Soledad at Pablo. Masayang nagsasama sa iba't ibang gawain sa baryo. Natutunan ni Andres na ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban ng tao. Naging mas malapit sila ni Soledad sa isa't isa. Andres, napapansin ko, natutunan mo na ang mahalagang aral sa buhay. Masaya ko para sa'yo ha. Wika ni Tatay Ricardo sa anak. Maraming salamat din po, Tay. Salamat po sa'yo
Sa'yo din, Pablo. Higit sa lahat, salamat sa'yo, Soledad ha. Sa pagbibigay ng pagkakataon na makilala kita. Wika ni Andres. Walang anuman no. At saka masaya din ako. Naging bahagi kayo ng buhay ko. Wika ni Soledad. Wala namang imik si Pablo. Dahil kahit napapalapit na siya sa dalaga, pakiramdam niya, hindi niya ito maaaring pagkatiwalaan sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam ni Pablo, hindi naging totoo sa kanila si Soledad. Nabubulag lamang sila sa pagpapanggap nito. Dahil sa paghihinala, nagpa siya si Pablo na palihim na sundan at manmana ng dalaga. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Soledad. Ilan lamang ang inimbita ni Soledad sa kanyang tahanan. Habang abala ang lahat, kaagad na pumuslit si Pablo sa bawat kwarto ng tahanan. Sa pagpasok niya sa unang kwarto, wala siyang nakitang kakaiba. Patuloy siyang naghanap at sa pangalawang silid, may nakita siyang lumang kahon na nakasara. Kaagad niya itong binuksan. Sa loob ng kahon natagpuan niya ang mga sulat at larawan. Ang mga sulat ay mula sa iba't ibang tao na tila naglalaman ng mga reklamo, hinanaing laban kay Soledad. May mga larawan din na nagpapakita ng iba't ibang lalaki na kasama niya sa iba't ibang lugar. Teka, ano kayang ibig sabihin nito? Sabi na nga ba hindi dapat pagkatiwalaan ng babaeng yun Wika ni Pablo sa sarili habang patuloy na nagbabasa. Narinig niya ang mga tapak ng paa na papalapit sa kwarto. Kaagad niyang ibinalik ang mga sulat at larawan sa loob ng kahon. Lumabas ng silid na parang walang nangyari. Nakita niya si Andres na papalapit sa kanya. O Pablo, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka ni Soledad. Wika ni Andres. Wala naman. Hinahanap ko kasi yung palikuran O tara na, balik na tayo. Pagsisinungaling ni Pablo. Pagbalik nila sa sala, hindi maiwasan ni Pablo ang mag-alinlangan kay Soledad. Alam niyang may tinatago ito at kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinagabihan matapos ang kasiyahan, kinausap ni Pablo si Andres ng sarilinan. Andres, may kailangan kang malaman tungkol kay Soledad Alam ko na karapatan mo na malaman yun. Wika ni Pablo kay Andres. Ano yun, Pablo? Anong ibig mong sabihin, mukhang seryoso ka? Tanong ni Andres sa kaibigan. May nakita akong sulat at larawan sa kwarto niya Para bang marami siyang tinatago. Sa palagay ko, hindi siya yung inaakala nating siya. Pagpapaliwanag ni Pablo. Ano? Hindi ko naman maintindihan, Pablo. Ano ba'y nakita mo? Nasaan ba'y sinasabi mo? Tanong ni Andres. Bukas magkita tayo. Kailangan nating obserba ng mas mabuti. Alam ko hindi ka naniniwala sa akin kaya dapat makita mo yun. Huling wika ni Pablo. Kinabukasan, nagsimula ang pagsisiyasat nila Pablo at Andres. Ngunit wala silang napala. Kaagad na nagpaalam si Andres kay Soledad at kinausap ang kaibigan. Akala ko ba kaibigan ka na ni Soledad? Akala ko may tiwala ka sa kanya. Bakit gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo? Tanong ni Andres kay Pablo. Alam ko yung mga nakita ko, hindi ako nagsisinungaling pare. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Mukhang nabulag ka na ni Soledad.
Wika ni Pablo. Ikaw lang naman ang nagsasabi niyan, Pablo. Kung ayaw mo kay Soledad, wala akong magagawa. Pero yung gagawa ka pa ng kwento para makasira, hindi maganda yan. Mas mainam siguro, lumayo muna tayo sa isa't isa. Wika ni Andres. Hindi na sumagot pa si Pablo. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nag-usap sina Pablo at Andres. Sakto namang kinakailangan ng pamilya ni Pablo na umuwi ng probinsya dahil kaarawan ng lolo ng binata. Pagdating nila sa probinsya, kaagad silang sinalubong ni Lolo Luis. O apo, mabuti naman at napadalaw kayo dito sa bahay. Wika ni Lolo Luis. Siyempre naman po, Lolo, kaarawan mo eh. Wika ni Pablo. Ipinagdiwang ng pamilya ang kaarawan ni Lolo Luis. Kinabukasan matapos ang handaan, napansin ni Lolo Luis na malungkot ang apo. O apo, may problema ba? Pansin ko na yan pagdating mo pa lang dito eh. Wika ng lolo. Hindi na napigilan ni Pablo ang sarili. Kaagad na pinaliwanag ang mga nangyari. Nalungkot si Lolo Luis sa mga sinabi ng apo. Simula po nang dumating si Soledad dito, nararamdaman ko po merong kakaiba eh. Para bang nagbago din yung ugali ni Andres. Wika ni Pablo. Soledad. Teka, parang naaalala ko yan ah. May larawan ako dito ni Soledad. Nanggagayuma yan ng halos lahat ng kalalakihan sa kabilang baryo. Wika ni Lolo Luis. Kaagad na kinuha ang larawan. Pinakita sa apo. Opo Lolo, siya nga yan. Yan po si Soledad. Paano po kayo nagkaroon ng larawan niya? Tanong ni Pablo. Kaming mga albularyo sa iba't ibang dako ng lugar, binabalaan ng isa't isa upang hindi na maulit ang mga nangyayari sa biktima. Lalong-lalo na dyan kay Soledad. Bukod sa panggagayuma, meron siyang lahing aswang. Sa oras na makuha niya ang tiwala ng biktima, doon niya papatayin. Wika ni Lolo Luis na siyang ikinagulat ni Pablo. Kung ganun, pwede pong mapahamak yung kaibigan ko. Kailangan ko siyang tulungan, Lolo. Wika ni Pablo. Kaagad na gandang bumalik si Pablo sa kanilang baryo kasama si Lolo Luis. Meron silang mga dalang kagamitan pangontra sa mga elemento na maaaring makatulong sa pagligtas kay Andres at sa iba pang maaaring maging biktima ni Soledad. Ngunit bago pa man makarating sa kanilang baryo, merong tumambang sa kanila. Mga uri ng nilalang. Nagulat ang dalawa sa biglaang pag-atake. Ngunit mabilis silang kumilos upang ipagtanggol ang sarili. Pablo, wag na wag kang lalayo sa akin. Halang ang mga bituka ng aswang na to. Siguradong papatayin tayo. Wika ni Lolo Luis. Opo Lolo, anong gagawin natin? Parang ayaw nilang magpaawat eh. Wika ni Pablo habang tumitingin sa paligid. Eto, hawakan mo tong buntot pagi. Iwas-iwas mo sa harapan ng aswang. Wika ni Lolo Luis habang inaabot ang buntot pagi. Kaagad na kinuha ni Pablo ang buntot. Ginawa ang sinabi ni Lolo Luis. Unti-unti, nagsimulang umatras ang mga aswang. Ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ng ilan sa kanila. Sa kabila ng panganib, hindi nawalan ng tapang si Pablo at Lolo Luis. Nagbanggit ng ilang kataga si Lolo Luis. Nakita ni Pablo kung paanong naapektuhan ang mga nilalang. Bahagyang umatras ang mga ito.
Ilang sandali pa, naglabas ng itim na kahoy si Lolo Luis. Buong puwersa itong ibinato doon sa mga nilalang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, kaagad naglaho ang mga ito sa dilim. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay papunta sa baryo. Lolo, saan po nang galing yung mga aswang na yun? At saka ano po yung ginawa nyo? Bakit bigla po silang umalis? Tanong ni Pablo kay Lolo Luis. Naramdaman nila ang pagdating ko sa lugar nyo. Kaya gumawa sila ng paraan para pigilan. At yung bagay na ginamit ko, sa susunod ko na ipapaliwanag. Ang mahalaga sa ngayon, makarating tayo sa inyong lugar. Pagkarating sa kanilang baryo, hindi na nag-aksaya ng panahon si Pablo. Kaagad niyang hinanap si Andres. Nang matagpuan niya ito, agad siyang lumapit sa kaibigan. Andres, kailangan kitang makausap. Alam kong galit ka sa akin, pero mahalaga ang pakay ko. Wika ni Pablo. Nag-aalangan mang sumama si Andres kay Pablo. Dinala siya ni Pablo sa isang tahimik na lugar kung saan nag-aantay si Lolo Luis. Doon ay pinaliwanag ni Pablo ang lahat ng sinabi ng lolo tungkol kay Soledad. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo eh. Pablo ang bait ni Soledad sa akin. Hindi ko nakikitang masama siyang tao. At baka sinasabi mo lang yan dahil naiinggit ka kasi malapit na kaming dalawa eh. Wika ni Andres. Andres, marami na siyang nabiktima. Ang kanyang kagandahan at kabaitan ay bahagi lang ng pang-aakit. Kailangan mong maging matalino. Huwag kang magpapadala sa kanyang mga pakana. Wika ni Lolo Luis. Andres, matagal na tayong magkaibigan. Hindi kita ipapahamak, no? Kailangan nating magsama-sama at pigilan si Soledad bago pa siya makapanakit ng iba. Wika ni Pablo. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Andres. Tumawa lang siya at iniwanan ang maglolo. Habulin pa sana ni Pablo ang kaibigan. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Luis. Pabayaan mo siya, apo. Hindi niya kontrolado ang isipan niya. Hindi natin siya mapipilit kung ayaw niyang maniwala. Wika ni Lolo Luis. Lolo, baka mamatay po yung kaibigan ko. Tugon ni Pablo. Alam ko, pero minsan, kailangan nating hayaang matuto ang iba sa kanilang mga pagkakamali. Ang mahalaga sa ngayon, gumawa tayo ng paraan para hindi siya mamatay. Wika ni Lolo Luis. Tumango naman si Pablo, kahit mabigat sa kalooban. Ano naman po yung susunod nating gagawin, Lolo? Hindi dapat tayo magsayang ng oras. Tanong ni Pablo. Kailangan nating humingi ng tulong mula sa mga kasama. Mas magiging malakas tayo kung merong karagdagang puwersa. Wika ni Lolo Luis. Pinunta nila ang mga kaibigan. Pagdating kina Pedro at Clara, pinaliwanag ang kanilang balak na gawin. Gumagala pa rin pala yan. Nagpapalipat-lipat ang baryo ah. Total matagal na panahon na yan. Panahon na para patayin yan. Wika ni Pedro, habang nasa tabi si Clara. Anong plano? Anong gagawin natin? Mas mabuting puntahan din natin si Marta para mas marami tayo. Wika ni Clara. Pinuntahan nila ang tahanan ni Aling Marta. Nang makarating ay pinaliwanag nila ang sitwasyon. Sumang-ayon naman si Aling Marta na sumama. Sa pagkakaalam ko, yung Soledad na yan, may isang lugar na pinupuntahan tuwing gabi.
Doon natin siya maaaring tambangan. Wika ni Pedro. Pagsapit ng dilim, nagtipon ng lahat doon sa lugar. Tahimik ang paligid. Lahat sila ay marahan ng pagkilos. Bawat isa ay may hawak na kagamitan. Pagpasok nila sa loob ng lugar, nakarinig sila ng pagkilos sa loob. Humigpit ang paghawak ni Pablo sa dalang itak. Ilang sandali pa ay nakakita sila ng figura ng isang babae na tila nag-aantay sa kanila. Kanina ko pa kayo inaantay. Bakit ngayon lang kayo dumating? Wika ni Soledad. Susugod na sana ang grupo. Bigla namang dumating si Andres. Teka, anong nangyayari dito? Bakit kayo nandito? Tanong ni Andres. Halatang naguguluhan sa sitwasyon. O Andres, mabutit nandito ka. Kailangan ka namin para magising ka sa katotohanan. Wika ni Lolo Luis. Umaasang makukumbinse ang kaibigan ni Pablo. Ano bang sinasabi nyo? Kaming dalawa lang dapat yung magkikita dito eh. Bakit nyo ba siya kinakalaban? Ano bang meron? Tanong ni Andres, na tila hindi pa rin naniniwala sa kanila. Bigla na lang silang dumating dito, Andres eh. Pinagbibintangan nilang aswang ako eh. Wika ni Soledad. Andres, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Marami na siyang nabiktima at ikaw na ang isusunod niya. Wika ni Pablo. Ewan ko sa inyo. Nababaliw na kayo. Talagang nagsama-sama pa kayo dito ha? Tugon ni Andres. Habang nag-uusap ang lahat, unti-unting lumapit si Soledad. Iba na ang aura ng itsura nito. Kumilos na si Lolo Luis. Muli nitong inilabas ang itim na kahoy. Kagad niya itong ibinato kay Soledad. Kaso nga lang nailagan ito ng aswang. Kahit magsama-sama kayo, mas maganda. Sabay-sabay ko kayong bibiktimahin. Wika ni Soledad. Unti-unti nang natatauhan si Andres. Teka, ano bang nangyayari? Anong gagawin natin? Ilayo niyo ako. Ilayo niyo ako sa babaeng yan. Dito na kumilos ang pangkat. Sabay-sabay silang sumugod sa nilalang. Nagbitaw na ng orasyon si Lolo Luis. Bahagya namang bumagal ang pagkilos si Soledad. Kasabay nito ang pagkilos ni Pedro at Clara. Paulit-ulit nilang hinataw ng itak ang nilalang. Ilang sandali pa nagbago ang anyo nito. Laking gulat ni Andres nang makita ang totoong anyo ni Soledad. Matandang babae. Kulubot ang balat. Purong itim ang mga mata. Magandang aral to para sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Andres. Magtiwala ka sa sinasabi ng kaibigan mo. Huwag na huwag kang mabubulag sa panlabas na anyo ng tao. Wika ni Lolo Luis. Pablo, pasensya ka na sa mga nagawa ko ah. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong patay na ako ngayon eh. Wika ni Andres. Walang anuman. Sa susunod kasi gamitin mo yung utak mo. Hindi yung puro sa ibaba yung pinapairal mo. Kaya hindi ka nakakapag-isip eh. Pinapairal mo yung, ewan, basta makinig ka na lang kasi. Huling wika ni Pablo. Matapos ang kaganapan, muling bumalik sa normal ang lahat. Patuloy na naging magkaibigan si Andres at Pablo. Kumalat din sa buong baryo ang impormasyon. Nagsilbing aral at paalala sa lahat. Huwag kagad magtitiwala sa panlabas na anyo. Ugaliing kilalanin ang tao. Magtiwala sa kaibigan. Magtiwala
sa matagal nang nakakasama. Opinyon para sa kwento. Iba talaga yung nagagawa kapag masyadong hayok sa isang bagay, ano? Madaling malinlang ang isang tao, hindi nakakapag-isip ng maayos. Kaya naman mahalaga na meron tayong mga pinagkakatiwalaang tao para magpaalala sa mga bagay na maaaring maling desisyon. Kung meron kang malapit na tao, yun talagang tapat sa'yo, ingatan sila. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang mga susunod na kwento. Paalam.